mga palangga, pag-usapan natin itong si Sir na DDS na kinontent natin nung isang araw. Kung matatandaan ninyo, may kinontent ako na teacher na kung saan tinuturuan niya yung estudyante niya na describe the president at nakalagay doon, sinulat ng kanyang estudyante na bangag ang presidente at hindi man lang kinorek ni Sir. No? So ngayon guys, nag-public apology siya. At sinabi niya doon na dahil daw kinontent daw siya ng isang vlogger noong August 5, which is ako yung tinutukoy niya, kaya daw umabot sa taas. Eh, correct kita sir, hindi yun dahil sa video ko sir, talagang ni-report kita. Mali po yung ginagawa mo bilang isang guro at bilang isang Filipino citizen, concerned Filipino citizen at taxpayer na nagpapasahod sa'yo, ay may karapatan akong i-report kung alam ko namang mali na talaga ang ginagawa mo. So, may sabi pa niya sa video niya, no, na kuno dahil in-screen record ko at kinontent ko, kaya daw umabot sa taas. I'm so sorry. I'm not the one, sir, na nag-record ng video mo. Kasi unang-una, hindi kita kilala at hindi mo ako followers. No? May isa pong followers ko na nakafollow sa'yo na siya mismo ang nag-screen record niyan ng video mo at pinasa sa akin. Pinasa din niya sa ibang vlogger. Nagbabaka sakali siya na baka pwedeng gawa ng content at makita ng taas. Kasi bilang isang concerned citizen din at bilang isang taxpayer, Filipino taxpayer na nagpapasahod din sa'yo is mali na din ang nakikita niya sa'yo. So hindi po talaga nagsimula sa akin yung video. Ako lang talaga sir ang nag-content. No? So, pakinggan natin ang kanyang apology, no? Ito yung apology ni Sir. Pakinggan natin at reaction na natin ang kanyang pinagsasabi. Magandang umaga po sa inyong lahat, sa aking mga followers, sa aking mga viewers sa iba't ibang panig ng mundo. Ako po ay magbibigay ng aking public apology sa ating mahal na Pangulo Bongbong Marcos, sa ating DepEd Central Office, na ating kalihim, Sani Angara, tapos po sa ating Regional Director ng DepEd Region 8. Ako po ay humihingi ng pasensya po. Sorry po sa nagawa kong content. Pasensya po dahil nai-upload ko po yun sa aking account noong July 31. Tapos po kinabukasan, August 1, dinilit ko po yun kagad, binura ko sa aking account dahil naisip ko po na mali yung content na nagawa ko. I'm sorry, kasi tinignan namin yung account mo sa damakmak yung bash sa'yo. Dinilit mo yon kasi puro bash talaga ang comment sa'yo at nagagalit sa'yo yung mga tao, kaya dinilit mo. Tama ba, sir? Huwag ka magsinungaling. Huwag ka magsinungaling, sir. Huwag ka magsinungaling. Dinilit niya po ang video niya dahil marami pong bash at maraming mga comments talaga na negative tungkol sa kanyang pinaggagawang reels. No? O, sige, continue natin. Hindi ko po alam ay kinopya pala ito ng isang vlogger at ginawa niyang content at in-upload sa kanyang account sa Facebook noong August 5. Ako yung tinutukoy niya na nag-upload kasi may isa pong concerned citizen, Filipino citizen, na isang followers ko at followers din niya ang nag-screen record yun at pinasa sa akin. Hindi naman ako followers nito eh. Sino ba to? Hindi ko naman to kilala, no? Hindi ko siya kilala. So may nag-screen record noon at binigay sa akin at sabi niya baka pwedeng i-content mo at kinontent ko. At hindi lang po kasi may nagsasabi dyan bakit daw itong si Sir talaga ang talagang kinontent ko. Excuse me, kung kayo ay nakafollow sa akin mula noon hanggang ngayon, lahat ng mga teacher na nakikita ko, binabanatan ko yan. Hindi lang to, marami na sila, maraming mga DDS dito na mga kurukukok na hindi nag-iisip na sige, content na ng content at comment ng comment na nakalimutan nila, nakarte sila ng Ano po gobyerno. nagsimula yung mga rumors, mga comments online at napansin na po ng DepEd Central Office. No, it's not napansin, talagang nireport kita. Sorry po, isa pa ako sa nag-report sa sir, hindi yun dahil sa video ko, no? Talagang nanghingi talaga ako ng tulong. Talagang nanghingi talaga ako ng tulong na baka, nagbabaka sakali ako na sabi ko, sir, baka pwede nyo itong makita nyo itong teacher na to at mabigyan ng leksyon kasi mali na po yung ginagawa niya. Nagumagamit siya ng mga kabataan, kinukurap niya ang isipan ng mga kabataan sa tungkol sa politika at sa presidente, which is very, very wrong. So, hindi yun dahil sa content ko, sir, ni-report talaga kita. I'm so sorry kasi mali naman talaga yung ginawa mo. Alam mo yan. Alam mo yan. Humingi po ako ng paumanhin sa ating mahal na kalihim Sani Angara dahil ginamit ko yung mga bata sa content, sinali ko, which is totoo po na bawal, na hindi dapat gamitin ang mga bata. Correct. Although mayroon pa akong parent consent, pero totoo po hindi po yung sapat para mag-content ako sa loob ng paaralan. Alam mo sir, wala namang mali sana sa content. Wala talagang mali dyan. Ang mali lang sir is kinukurap mo yung utak ng mga bata. Kinukurap mo, tinataniman mo ng hindi maganda ang utak ng mga kabataan. No? Lalong-lalo na pagdating sa ating gobyerno at sa ating presidente. Na imbes ikaw sana ang mag-correct sa kanila, ikaw pa itong natuwa sa kanilang pinagsasabi. No?
Doon ka nagkamali, sir. Wala kaming problema sa content. Marami pong mga teacher ang gumagawa ng reels, content tungkol sa mga bata. Kami nga natutuwa kami makita sila, nagpapasaya sila, namimigay sila sa mga bata. Natutuwa kami. Ang mali lang, sir, ang hindi lang maganda dito, at ang mali lang dito is kinukurap mo yung utak at isipan ng mga kabataan. Yun yung mali doon, sir. Alam kong alam mo yun, di ba? Mismo ikaw admitted ka naman na mali talaga yung ginawa mo, di ba? Gamit ang mga bata. Kaya, pasensya po sa nagawa kong kasalanan, at ako po ay nangangako na hindi na po ako magpapatuloy sa ginagawa kong pagkukontin sa school. Ihinto ko na po yun at gagawin ko na po yung dapat gawin bilang isang guro, na ituro yung magandang asal, Correct. integridad at may respeto sa kahit kanino. Correct. Kasi bilang isang teacher, pangalawa kang magulang ng mga kabataan, no? Alam natin yan, alam natin, di ba sinasabi natin lagi na ang mga teacher natin is yung pangalawang magulang natin, at ang paaralan, ang pangalawa nating tahanan. So tama yan, turuan mo ng good manners and right conduct yung mga student mo, at huwag mo silang isali sa politika, sa kulay mo. Kung kurukuko ka lang. Huwag mong kinukurap yung mga isipan ng kabataan.